Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa isa sa mga bahagi o isa sa mga aral na ating mapupulot sa ating paggunita noong panahon ng Kwaresma sa taong ito, ay ang paglalarawan kay Jesus bilang isang masunuring anak. Si Jesus, ang sugo ng Ama, ang pangalawang persona ng Santisima Trinidad, ang tunay na Diyos, nagiging tunay na tao ayon sa kagustuhan ng Ama. Sapagkat ayon sa Gospel ni Juan, mahal ng Ama ang sanlibutan. Kaya sinugo ang bugtong anak, at ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, sa halip magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw ang sinasabi sa banal na aklat. Si Jesus ang sugo ng Ama upang tayo ay iligtas sa kapahamakan walang hanggan, sapagkat nagiging makasalanan ang mundo. Sumuway sa kautusan ng Diyos ang tao, kaya napilitan ng Ama o kaya napagpasyan ng Ama na magiging sugong anak alang-alang sa ating kaligtasan. At Jesus bilang anak na sinugo ng Ama, nagiging masunurin katulad ng isang alipin. Alipin ang nagiging kamatayan ay ang pagkapako sa krus. Ganon kamasunurin ang anak. Tungkulin ng bawat anak na mahalin, igalang, at bigyan ng dangal ang mga magulang. Tungkulin ng anak. Bagamat sasabihin natin tungkulin ng magulang na pagpapalaki ng mga anak, may tungkulin din ang mga anak upang mahalin, igalang, at alagaan ang magulang hanggang sa kanilang pagtanda, hanggang sa kanilang kamatayan. Ngunit nakakalungkot sa panahon ito, napakaraming mga magulang na napabayaan ng mga anak sa kanilang pagtanda. Nakakalimutan ng mga anak ang kanilang mga tungkulin upang magiging masunurin sa kautusan ng Diyos na mahalin ang ina at ama. Ikakarangal natin ang ating mga magulang. Magiging masunurin tayo sa ating mga magulang ang mga anak. Mga kagabay, alam naman natin na na inilalarawan ng banal na linggo o ng Semana Santa ang pagiging masunurin ni Jesus sa kautusan ng Ama, nang si Jesus bago niya isinuko ang kanyang sarili upang siya ipatayin ng mga Hudyo, ng mga sundalong Romano at ng mga Hudyong nagnanais ng kanyang kamatayan. Siya ay pumunta sa Garden ng Getsemani at nagdasal. At doon nga, lumitaw ang isang kalis. Ang kalis na nagiging simbolo ng magiging sakit, ng magiging hirap ng ating Panginoon. Kaya siya ay nanalangin sa kanyang Ama. Ama, huwag na sanang matuloy ito. Ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Ilayo mo sa akin ang kahirapan ito. Huwag na sana, Ama. Ngunit ayon sa iyong kagustuhan at hindi sa aking kagustuhan. Sa madaling salita, sinunod pa rin ng anak ang Ama sa kanyang kautusan alang-alang sa ating kaligtasan. Sino ba
sa mga anak ang hanggang sa pagtanda ng mga magulang, nagmamahal sa magulang, nag-aalaga sa mga magulang. Marami tayong nababasa, marami tayong naririnig, marami tayong napag-alamang mga anak na kung ano-ano ang mga hindi magandang ginagawa sa mga magulang sa kanilang pagtanda. May ipinapatapon sa mga home for the aged, may mga dinadala sa mga bahay silungan ng mga matatanda. Ayaw alagaan, ayaw pagtiyagaan, ayaw mahalin. Ngunit may nalalaman din tayong mga anak na kahit na malayo ng kanilang nararating sa pagtanda ng kanilang magulang, patuloy nilang inaalagaan, patuloy nilang pinapakitaan ng pagmamahal. Magiging huwaran natin si Jesus sa pagiging masunuri na anak. Diyos si Jesus, at kung kailangan niyang iligtas ang sanlibutan, na hindi niya kailangan ang magpakamatay, na hindi niya kailangan ang ipako sa krus, kaya niyang gawin. Walang imposible sa Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Kaya makikita natin, marami nga ang lumayo kay Jesus at hindi naniniwala sa kanyang pagiging Diyos. Nang sa kanyang sinabi sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga disipulo na siya ay dakpin at papatayin ng mga makapangyarihan sa Israel noong kapanahonan na yon. At ang sabi nga ng mga tao, kung totoo kang Diyos, hindi ka dapat mamatay. Hindi ka dapat arestuhin ng masundalo. Ngunit ang utos ng Ama ay kailangan pasanin ng anak ang kanyang krus hanggang sa Kalbaryo at doon siya ipapako at doon siya mamamatay. Sinunod ito ng anak ng buong pagmamahal sa kanyang ama. Tularan natin, hindi natin maaring gayahin ng buong si Jesus. Tao lamang tayo. May kahinaan tayo. Sabi ng ating Panginoon, gusto ng katawan, ngunit mahina ang espiritu. The flesh is willing, but the spirit is weak. Ganito yung noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostoles, akyat ako sandali sa bundok, sa hardin ng Getsemani. Manalangin ako, bantayan ninyo ako. At nang siya ay bumalik, tulog ang kanyang mga apostoles. Tulog ang kanyang mga alagad. Kaya nga sabi ni Jesus, paano ko mababantayan ng mga taong ito? Samantalang habang ako ay nagdadasal, sila ay natutulog. Mahina ang kaluluwa, mahina ang espiritu, malakas ang laman. Doon tayo mahina upang tayo ay magiging masunuring mga anak. Malimit nating makakalimutang may mga magulang tayong dapat alagaan sa kanilang pagtanda nang dahil sa ating hinaan. Sa Kwaresma nito, muli ating pagnilay-nilayan. Magkaroon tayo ng isang taus-pusong refleksyon sa pagiging masunuring anak ni Jesus sa kautusan ng Ama. Mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang kamatayan, si Jesus nagiging masunuring anak. Kaya nung siya ay naghihingalo, nakabayubay sa krus, isa sa kanyang 7 wika ay ang mga katagang naganap na, natupad na, nasunod ko na. Ama, ito na, mamamatay na ako. Ama, ialay ko na sa iyo ang aking buhay. Nagiging masunurin hanggang kamatayan ang ating Panginoon sa kanyang Ama. Mga anak, ang ating habilin, gayahin natin, tularan natin ang pagiging masunuring anak ni Jesus.